not everything that you think is right. And not everything that you believe is good. Remember that. Bakit po sa tingin nyo nagkakaroon tayo ng problema sa buhay? Bakit minsan tayo ay nahihirapan o nabibigatan? Isang dahilan yan. Nag-uumpisa sa ating mga pag-iisip at paniniwala. Dahil marami sa atin, hindi tama ang pag-iisip at mali ang kanilang paniniwala. Amen? Kaya po kung gusto nyong maging magaan ang buhay, kung gusto nyong maging maganda ang inyong pananaw, kung gusto nyong mapabuti ang inyong karanasan, tandaan niyo po ang dalawang aral na ito. Hindi lahat ng iyong naiisip ay mabuti. At hindi lahat ng iyong paniniwala ay tama. Amen? Yan din po ang babala at turo ni Jesus sa atin sa nabasang Ebanghelyo. Sinabi niya na darating ang panahon na ang kanyang mga alagad ay itataboy sa mga sinagoga. At marami sa mga alagad at naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo ang papatayin. At ang mga tao na makakasakit sa mga naniniwala kay Kristo ay iniisip nila, ay pinaniniwalaan nila ng kanilang ginagawa ay isang paglilingkod sa Diyos. Go back to the gospel. Jesus is very clear about that. He's saying the hour is coming when everyone who kills you thinks he is offering a worship to God. Tignan niyo po yun, no? Yung naisip, yung paniniwala, ginagawa kahit na mali kasi iniisip nila ito'y mabuti, pinaniniwalaan nila ito ay tama. Pero kailangan nating ituwid yan. Kailangan nating ayusin yan. We have to correct that thought. Number one, not everything that you think is good. Di ba napakarami sa inyo? Merong pagdududa sa kanilang sarili. Umagang-umaga pa lang, titignan yung sarili sa salamin. Ano sinasabi? Ang pangit ko. Napakarami ko na pong kinokorek sa ganyang pag-iisip. Minsan yung mga bumibisita sa akin, Father, selfie tayo. Tapos maririnig ko, ang pangit ko po, no, Father? Ang tanda ko po, no? Gusto ko sana sabihin, ba't nagpapapicture ka pa? Sabi ko, huwag niyo pong sasabihin yan. Walang taong pangit. Yung nagsasabing pangit, pangit ang pag-iisip. Hindi ibig sabihin pag naisip mo, hindi ka magaling, na hindi ka talaga magaling. Hindi ibig sabihin pag ikaw iniisip mo, talagang malas ka talaga. Hindi ibig sabihin pag inisip mo, sawing palad ka, ay wala nang mabuti at grasya na dumarating sa buhay mo. Hindi naman tama at mabuti na pag iniwang ka ng minamahal mo, sabihin mo, talagang wala kang kwentang tao. Please, stop that. Not everything that you think is good. Yung mga ibang matatanda, ayaw magpadala sa ospital. Ayaw magpagamot. Yung mga ibang may sakit, ayaw na magpabili ng gamot. Bakit? Naning naiisip, sayang yung pera. Wala tayong pera. Mabuti po ba yung kanila naiisip? Alam natin ang sagot dyan. Understand, my dear friends, that every day we have 10,000 thoughts. Dami po, no? At alam niyo po ba kung ilan doon sa mga 10,000 thoughts, so mga naiisip mo yung mabuti? It's just 2,000. Ganun po. Kakaunti, ganun. Kalimit lang ang ating mga mabubuting naiisip. Kaya nga, you need to guard your thoughts always. Kailangan bantayan mo yung mga naiisip mo. Hindi lahat ng naiisip mo dapat sundan mo at dapat paniwalaan mo. Amen? So, para maging mabuti, magaan at maganda ang buhay, yan yung una. Pag-isipan natin ng mabuti ang mga bagay-bagay. Hindi ka lang dapat basta-bastang nag-iisip. You need to really evaluate and guard your thoughts. Amen? Pangalawa, hindi lahat ng iyong pinaniniwalaan ay tama. Not everything that you believe is right. Pinaniniwalaan mo, mananalo ka sa online gambling. Dahil nakita mo yung mga vlogger, nananalo sila. Ako din, mananalo ako. Kahit na paano mo paniwalaan yon, I tell you, matatalo po kayo. Pinaniniwalaan mo na tama lang na ikaw ay mambabae. Kasi
na-stress ka sa trabaho. Deserve mo naman na ma-relax ang iyong katawang lupa. Tsaka wala naman nakakaalam. So, pag walang nakaalam, walang kasalanan. Tama po ba yung ganyang paniniwala? Pinaniniwalaan mo na kahit hindi ka magsimba, basta't wala kang nagrabyadong tao, wala kang sinasaktang tao, mabuti ka na, sapat na. Tama po ba yung inyong paniniwala? Hindi lahat ng ating mga paniniwala ay tama. Kailangan din nating suriin, kailangan din natin tignan, kailangan din nating pag-aralan yung ating mga pinaniniwalaan. Amen? Ang tanong, paano natin malalaman kung yung ating mga naiisip at pinaniniwalaan ay tama at mabuti? Anong sabi ng ating Panginoon? We should be guided by the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang naggagabay. Ang banal na Espiritu ang nagpapalinaw. Remember, our formator in life, the one who molds us into the likeness of God, is the Holy Spirit. Kung wala ang banal na Espiritu, walang tutulong sa iyo para mapabuti, para maging tama ang iyong pag-iisip. Pag wala ang banal na Espiritu sa iyong isip, ikaw ay mapapasama. At tandaan niyo po, ang masamang naiisip ay nagbubunga sa masamang salita. Ang masamang salita ay nagbubunga sa masamang gawa. Amen? Kaya nga po, napakaganda. Sabi po ng isang santo din, that the Holy Spirit is like the wind to our sails. We are the ship of God here on earth. And yet, the ship will not move without the wind. So kung wala ang banal na Espiritu, walang paggalaw sa buhay mo. Kung wala ang banal na Espiritu, wala kang kwenta. Useless ka. Kasi may bangka ka, hindi umaandar. May buhay ka, hindi ito gumagalaw. Hindi ito umaasenso. Wala itong pupuntahan. Kaya tayo'y magdasal. Napakarami natin mga naiisip, napakarami natin mga paniniwala. Pero saan ka ba dinadala ng iyong mga naiisip at paniniwala? Parang paikot-ikot lang tayo dito sa buhay na ito. Kaya nga napakarami sa atin, nagsasawa at gusto nang sumuko. Isang kailangan lang dyan, ang tulong, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Gusto mong maging tama ang iyong naiisip, gusto mong maging mabuti ang iyong paniniwala, gusto mong maging mabunga, payapa at masaya ang iyong buhay, hingin mo ang tulong at gabay ng banal na Espiritu. Magulo ba ang iyong isip ngayon? Patong-patong ba ang iyong problema? Nagtatanong ka ba sa Diyos, anong dapat mong gawin? Anong magandang gawin nga? Pag sobrang gulo na ng ating isip, pag hindi na natin alam kung ano ang tamang gagawin natin. Kapag magulo ang iyong isip, tandaan mo ang camera. Dahil ang camera, may maituturo siya sa iyo kung paano mo aayusin, itutuwid ang iyong sarili, ang iyong pag-iisip. 4 na aral mula sa camera. Una, just like a camera, learn to focus on what is important. Bigyan mo ng pansin, ng tuon, tignan mo, bigyan mo ng oras, yung tunay na mahalaga. Kaya nagiging magulo ang iyong isip, kaya nagiging magulo ang iyong damdamin dahil pinagsasabay-sabay mong tinitingnan, hinaharapan, sinasagot yung iyong mga problema. Isa-isa lang. At tingnan mo ano ba yung tunay na mahalaga. And I tell you, you will have peace in your mind and in your heart. Kamukha ng sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Huwag tayong makamuka ng mga Pariseo na binibigyan ng pansin yung mga maliliit na bagay, pero nakakalimutan yung tunay na mahalaga. Baka naman binibigyan mo ng pansin yung iyong galit. Baka mahalaga pa rin naman sa iyo yung iyong pag-aalala. Ano ba talaga yung tunay na mahalaga? Yan yung bigyan mo ng oras. Isa-isa lang at makikita mo, maitutuwid mo yung iyong pag-iisip. But secondly, just like a camera, capture only what is good. Capture only what is beautiful. Yung kunin mo lang
yung mabuti, yung maganda. Bakit nagiging magulo yung iyong isip at damdamin? Kasi pati yung hindi na mabuti, hindi na maganda, pinapasok mo sa isip mo at sa puso mo. At anong nagiging epekto nito? Di ba? Pag sobrang dami na, patong-patong, na hindi naman talaga tunay na mahalaga at maganda, ano yon? Di po ba basura? Napupuno ka ng basura because you capture and get what is not important and what is ugly and not good. Kahit naman ng ating Panginoon, hindi po ba sinasabi niya sa atin, makinig ka sa mga Pariseo. Kahit na hindi nila ginagawa yung kanilang tinuturo, may mabuti pa rin silang sinasabi. Ibig sabihin, take only what is good. And when you capture what is good, you will feel good. Amen? Pag ang kinuha mo, binigyan mo ng pansin, mabuti, magiging mabuti din ang karanasan mo. Pangatlo, like a camera, learn to develop in the dark. Di po ba, para makita mo yung mga larawan, saan po piniprint yan? Doon sa tinatawag nilang dark room, doon sa madilim. Tingnan niyo po yun, ang ganda ng arat, na kahit na ang kadiliman ng buhay, may naitutulong sa atin. Oo, maganda yung liwanag, pero yung sobrang liwanag, hindi rin po nakakatulong sa atin. Di po ba? Pag in-expose mo yung film sa liwanag, anong mangyayari? Masisira yung picture, yung larawan. At nakakasira din ang sobrang liwanag sa atin. Yung sobrang saya, tingnan niyo po yung mga bata. Dahil nasanay, puro bakasyon. Ang hirap-hirap na. Ngayon, na pinapasok mo sila sa eskwela, hindi po ba? Sobrang tuwa, anong nangyayari sa tao? Tinatamad na. Konting sakit, konting hirap, konting bigat, nagrereklamo na. Mabuti at maganda din na nagkakaroon ng kadiliman o problema sa ating buhay. Because remember, it is only in the dark that a plant grows. Sa kadiliman, sa hindi natin nakikita, dito umuusbong, dito lumalaki, dito lumalago ang isang halaman. At ganyan din po sa atin. Kung dumadaan ka ngayon sa kadiliman, remain in that darkness. Embrace your problem. Why? Because God gave you that darkness to grow, to develop, to become strong, para maging mas mabuti ang iyong pagkatao. Pang-apat at kahuli-hulihan, kung hindi mo nakuha yung gusto mo, always take another shot. Kamukha po sa camera. Di ba lahat naman, pag kumukuha tayo ng larawan, pag kumukuha tayo ng picture, minsan blurred, minsan tabingi, minsan hindi nakasmile. Ano sasabihin mo? Oo, isa pa. At ganyan din po sa buhay. Huwag kang mag-alala. Kahit na nasasaktan ka ngayon, kahit na sabihin mo sa akin, Father, bigo ako. Father, sunod-sunod yung mga problema, yung mga sakit, pagsubok sa buhay. Father, wala pa akong tagumpay sa buhay. Huwag kang mag-alala. Kung buhay ka pa, anong ibig sabihin? Binibigyan ka pa ng isang pagkakataon ng Diyos. Take another shot. Sumubok ka ulit. Magtrabaho ka, magpasensya ka, lumaban ka, magmahal ka, manalangin ka, hanggang makuha mo yung hinahanap mo. Hanggang maranasan mo yung ikatutuwa mo.
hanggang makamtan mo yung pangarap mo. Remember that. Habang humihinga ka, habang buhay ka, pwede pa. Kailan hindi na pwede? Pag nakapikit ka na, pag 6 feet under the ground ka na, yun na, dun pa lang, na-finish ka. Pero habang ngayon na nagagalaw mo ang kamay at paa mo, hanggang ngayon nabubuksan mo pa ang mata mo, hanggang ngayon humihinga ka pa, it means you can try again. Take another shot. Subukan mo. Hanggang makuha mo yung inaasam mo. Kaya naguguluhan ka kasi sinasabi mo sa iyong sarili, wala na, finish na. Hindi pa. Yan yung mabuting balita. Habang humihinga ka, meron pa. Subukan mo. Gawin mo. Maniwala ka dahil naniniwala ang Diyos sa iyo.